Aabot na hanggang Bacoor, Cavite ang LRT Line 1 kapag natapos na ang extension project para dito sa 2017. Pero pangamba ng ilan, baka pahirapan din ang pagsakay rito tulad ng nararanasang siksikan ng mga commuter sa MRT. May news to go si Sherry Ann Torres. Pagsapit ng June 2017, ang bilis ng mga tren tulad ng LRT mararanasan na rin ng mga babiyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Yan kasi ang target date ng pagtatapos ng LRT Line 1 Extension Project. Dadagdagan ng linya na mahigit 20 kilometro na may 8 istasyon. Mula sa private sector at Japan International Cooperation Agency ang halos 60 bilyong pisong pondo para sa proyektong sisimulan sa Oktubre. Pero ang tanong, baka naman pareho rin ang danasin ng mga pasahero niyan sa kalbaryo na ibang train system tulad ng MRT. Matagal-tagal pa raw magtitiis sa mahabang paghihintay at siksikan ang mga pasahero nito. Ang plano kasing pagbili ng MRT Authority ng 48 new light rail vehicles na may 4 na bagon kada tren mula sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Company ng China, nakabinbin pa dahil sa TRO ng Makati Regional Trial Court base sa petisyon ng isang pribadong kumpanya. We received the order on February 3, 2014, restraining the DOTC from performing any and all acts related in any manner to its procurement of additional LRVs for the MRT-3 and from committing any act tending to usurp and violate the rights of the MRTC. Sa ngayon, 72 sa 73 trains ng MRT ang gumagana. Lahat po ito are 13 years old. At alam naman po natin kapag ang equipment matanda na, it will be prone to breakdowns. We have to handle these 5 major issues. Number 1, the overcapacity of passengers. Second, the waiting and the queuing time in the stations. Third, the breakdown of the facilities considering of their old age. Fourth, the occurrence of petty crimes. And number 5, handling of passenger complaints. Muli tuloy na ungkat ang 2.13 billion pesos na kita kada taon ng MRT na halos dikit na sa 2.1 billion pesos na operating expenses kada taon. Ang problema, may hiwalay pang 5.5 billion pesos na equity rental payment taon-taon ng MRT hanggang 2024 na obligasyon itong bayaran sa pribadong kumpanya na pinagkunan ng naturang mass transport system. Kaya lalabas na lugi ang MRT. Dati nang itinutulak ng DOTC ang pagtataas ng pamasahe ng MRT pero tumanggi si Vitangkol na pag-usapan ito. Ang House Committee on Transportation bumuo na ng Technical Working Group para aralin ang kontratang pinasok ng MRTA at LRTA pati na sa mga nakalinyang programa nito. Sherry Ann Torres, GMA News.